Yung aming pong yung pong donation, parents donation at saka donation ng live-in partner. Unahin ko po yung donation ng parent. Kapag ang member ay single, tapos yung ang parents niya ay 59 pababa, mahuhulog po yung donation. Ako din kaya naka-experience po ulit nung namatay ko yung husband ko. Donation lang po yung nakuha ng anak ko. Ang requirements po dito, una, siyempre kailangan yung validation. I-validate natin, tapos yung date certificate. Pangalawa ay pangtatlo ay pareho pong birth certificate ni parents at saka ni anak. Para bakit kailangan po yung birth certificate ng parents? Para malaman doon kung ilang taon na talaga yung magulang. Yung birth certificate naman ni anak, para katunayan na siya talaga ay magulang niya talaga yung namatay. Tapos, centerizo. Katunayan na wala talagang asawa si member. At valid ID kay member. Pero sabi po ng iba naming kasamahan, dun po sa kanilang unit, kailangan din po daw ang valid ID ni member. Ay, ni parents pala. Kailangan din. Both ID pala nung magulang at ni member. At ang makukuha lamang na benepisyo doon ay 1K, yung donation. Pangalawa naman ay donation ng live-in partner. Dito, kailangan maging marites din tayo. Kasi kadalasan naging biktima din tayo mga MBA coordinator. Kasi minsan, yung mga namatayan lang member, kasi sabi nila, pareho naman silang walang pananagutan. Pero meron palang anak yung partner. Pero maging masulit tayo dito. Tapos, may makukuha lamang siyang kailangan patunayan talaga na pareho silang single, walang pananagutan sa bawat isa. Tapos, kailangan din na nagsama sila ng matagal. Tapos, kailangan natin dito, yung isa din sa mga kailangan, kung meron naman, kung may anak po sila, magdala po ng birth certificate na nakatunayan na live-in partner talaga sila. Tapos, yung death certificate, validation, valid ID ni member. 1K lang po. Ito lang po. Okay, tita. So, sa group 2 po,